sa programa sa mga balita sa munisipyo, sa mga proyekto at programa ni Mayor sa mga barangay. Aba, ay makinig na sa programa ni Mayor Tonton Uy. Gusto ko, healthy ka. Hindi lamang health tips ang mga balitang pangkalusugan. Tampok ang aksyon ng ating Mayor sa mga concerns at ang kanyang mga proyekto at plano para sa ating bayan. Kaya wag nang magpahuli sa balita. Makinig na kay Mayor Tonton Uy. Gusto ko, healthy ka. Dito lamang sa 104.5 Radyo Natin Santa Cruz. Kung kailangan na Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan at mga tagapakinig. Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Martes. Ang petsa po natin ay January 25. So ngayon po ay isang makulimlim at malamig-lamig po na hapon ang aking pong pagbati sa inyo. Ngayon po ay pang-apat na araw ko na po na naka-quarantine at ako po ay nag-self-isolate at ang feeling ko po ay ako ay nagkaroon ng infeksyon na maaari pong ito po ay baka ito po ay Omicron po at nagkahawa rin kami ng aking anak. Kaya pang-apat na araw ko na po ngayong nakakulong sa bahay. So, anyway, tuloy lang naman po ang ating pagtatrabaho. Ito po inadala sa bahay yung mga permahin at yung mga ibang mga dapat desisyonan ay through phone na lamang po. So, wala naman pong magbago. Tuloy-tuloy lang ang ating pong pagsiservisyo sa ating bayan ng Santa Cruz. So ngayon pong hapon, madako na po kita agad sa ating pong gawain. Ang unang bahagi ay ang pagbabasa ng ating pagkain pang-espiritual. Ang ating pong kwento ngayong hapon ay halaw mula po sa libro ng Mikas, Kabanata 7, at ang 19 na talata ay ito po ang nakasaad. Muli nyo kaming kaawaan at alisin nyo ang lahat naming mga kasalanan. Yurakan nyo ito at itapon sa kailaliman ng dagat. So ito po ay talata mula sa ating Biblia na kita po sa atin, nagtuturo na kung paano tayong lahat ay maaaring makasunod dito na tayo'y nagsisisi sa ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating poong may kapal. Ang pamagat ng ating kwento ay magpakita ng kagandahang loob at ito'y sinulat ng ating Sister Amy Butcher Pye. Sa oras ng trahedya o aksidente, binibigyan tayo ng pagkakataon na magpakita ng kagandahang loob o maghiganti. Ito ang sinabi ni Pastor Eric Fitzgerald. Sinabi pa niya, pinili kong magpakita ng kagandahang loob. Namatay kasi ang asawa ni Pastor Eric. Pinangga ang sasakyan ng asawa niya ng isang nakatulog na bumbero dahil sa sobrang pagod nito. Nang tanungin si Eric tungkol sa kung patatawarin ba ng kung papatawan ba ng mabigat na parusa ang bombero, pinili ni Eric na magpatawad. Sa huli, naging magkaibigan pa sila ng bombero. Isinabuhay naman ni Pastor Eric ang kagandahang loob na kanyang nakamit mula sa Diyos na nagtawad din sa kanyang mga nagawang kasalanan. Nagpupuri naman si Propeta Micah sa Diyos sa pagpapatawad sa mga nagagawa nating mga kasalanan. Gumamit si Propeta Micah ang mga paglalarawan upang ipakita kung hanggang saan ang kayang gawin ng Diyos
para patawarin tayo. Aalisin ng Diyos ang ating mga kasalanan at itatapon ito sa kalaliman ng dagat. Nakatanggap ng kagandahang loob ang bumbero noong araw na yon na naging daan upang magtiwala siya sa Panginoong Hesus. Ano man ang pagsubok na ating pinagdaraanan, alam natin na laging handang tumulong ang Diyos sa atin, lalo na sa panahong nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi kasi nananatiling galit ang Diyos, kundi ikinagagalak niyang mahalin tayo. Kaya naman tayong mga nakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos ay may kakayahan na magpakita rin ng kagandahang loob at pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita at pagnilay-nilay natin ng banal na Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Ayan, mga kapatid at mga kapanalig, tunay nga po na makapangyarihan ang ating Diyos Ama. Sapagkat bukod sa kanyang kapangyarihan, halos po niya ang lahat ng mga nasa sa loob ng ating puso. At dito po sa ating binasa ngayong hapon, ipinakita po sa atin na tayo ay laging may choice. Ibig sabihin, meron tayong kakayahan na mamili kung ano ang ating direksyon sa buhay na ating tutunguhan. Dito, sinabi po ni Pastor Eric Fitzgerald na kapag meron pong mga trahedya o kaya mga aksidente na nangyayari, ay yun yung pagkakataon na kita ay maaring magpakita ng una, kagandahang loob, o pangalawa ay kung paano kita makapaghiganti. Dito po, yung isang pastor na nasa kwento natin ay nabiyudo sapagkat yung kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente na bunga ng pagkakabangga ng isang bombero na nakatulog sa kanyang pagmamaneho. At dahil ang Panginoong Diyos ay nasa sa buhay ni Pastor Eric, imbis na maghiganti ang kanyang naramdaman, ay yung pagpapatawad, kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating lahat, ang nangibabaw sa kanyang puso. At imbis na patawan yung bombero ng malaking kaparusahan, ay mas pinili po ni Pastor Eric na mabigyan siya ng kapatawaran. At ito po ay isang pagpapatunay na kung ang Diyos ay kayang magpatawad sa atin, sino ba tayo para hindi makapagpatawad sa ating kapwa? Kaya mga kapatid, kung meron po mga tao na nagkasala sa iyo, nasaktan ng iyong damdamin, kayo po'y nagawa ng masama, kayo'y natapakan, kayo po'y yung na-take advantage, na pagsamantalahan, damat mahirap sa isang tao ang basta na lamang magpatawad at makalimot. Excuse me po. Ay hindi po imposible ito kung kita po ay nasa sa Diyos ang ating buhay. Kaya mga kapatid, ngayon pong hapon, isasama po natin sa ating panalangin ng ating buhay, lalo tigit ang ating puso at isip, ay matutunan ang pagpapakita ng kagandahang loob at pagpapatawad sa ating kapwa. Kung mayroon man pong mga nakasakit sa ating damdamin, nakasakit sa ating katawan, physically, emotionally, nakagawa ng matinding kasalanan sa atin, ay ngayon na po ang araw upang matutunan natin ang aral na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayong hapon. At yan po ay
unahin po muna natin na ipanalangin sila na sila ay mapatawad din ng Diyos sa kanilang pagkakasala. And pangalawa po, ipanalangin natin sila na sa darating na mga araw ay maghari sa kanilang buhay ang ating Panginoong Jesucristo. At nakakasigurado po kita, Panginoon, sa inyo mga kapatid, darating ang panahon, magkakaroon po dito sa mundong ibabaw ng katahimikan, kayusan, pangingibabaw ay pagmamahalan, pag-iibigan, pagtutulungan, pagkakaisa. At yan ang panahon na magagalak sa tuwi-tuwi na ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa ating pong mga tagapakinig, tayo po ay sama-sama na matutunan ang aral natin ngayong hapon na kung ang Diyos ay hindi nananatili o nagagalit sa atin, mas laging ikinagagalak niyan tayo'y mahalin at mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya kita pong mga nakakatanggap ng mga pagpapala, mga kagandahang loob ng Diyos, kay meron po kitang kakayahan din na kung ito'y nagagawa sa atin ng Diyos, may kakayahan din po kitang magpakita ng kagandahang loob at pagpapatawad sa mga taong nakakasakit sa atin. So tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Amang makapangyarihan at puspos ng kadakilaan, kami po ay nagdudulot sa inyo ng kataas-taasang kapurihan para sa iyong kabanalan, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong kaharian. Nahingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagagawang pagkakasala at sa aming mga pagkukulang. At kami po ay may kababaang loob na humiling sa inyo na kami po ay mabigyan din ninyo ng pusong mapagpatawad sa aming kapwa. Lord, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagbibigay sa amin ng mga biyaya sa araw-araw. Biyaya ng buhay, kalakasan ng katawan, kalakasan ng isip, sa lahat ng mga oportunidad, sa lahat ng bagay na ipinagkaloob nyo sa amin ngayong araw. Sa aming kapahingahan, sa aming pong pagtatrabaho, sa aming pong katungkulan, na kami po ay nabigyan ninyo ng pagkakataong makapaglingkod sa aming kapwa. Ito po ay aming pinasasalamatan. And Lord, sa lahat po ng mga kababayan namin na may karamdaman, lalo na yung may severe cases of COVID, may mga cancer, sakit sa puso, sa baga, sa utak, sa bato, sa atay, mga nagda-dialysis, mga may sakit sa bituka, at mga cancer sa dugo. Nawa Panginoon, sila po nabigyan pa ninyo ng panibagong pag-asa na mabigyan ng agarang kagalingan at makabalik sa kanilang mahal sa buhay at nang sa ganon makapagdulot pa ng iba yung kapurihan para po sa iyong kadakilaan. At Panginoon, Diyos naming Ama, nawa po'y punuin niyo po kami ng inyong pagmamahal at nang sa ganon ay amin din pong magawa at maipakita ang pagmamahal at kagandahang loob sa mga taong nakasakit din po sa amin. Sa lahat po ng mga kasama namin ngayong hapon na nakikinig sa programang Gusto Ko Healthy Ka, amin pong isinasamo sa iyong katas-taasan na pangalan, Panginoon. Nawa po'y ilayo sa mga karamdaman at ilayo rin po sila sa mga lahat ng kapamakan. At mabigyan niyo po, Panginoon, silang lahat ng kagandahan, ng pangangatawan at kalusugan. Nang sa ganon, kami pong lahat magamit din ninyo upang kami po'y makahaplos ng puso ng aming kapwa at makapag-akay kami ng mga kaluluwa na muling makabalik po sa iyong piling. At Panginoon, ang amin pong taus-pusong pasasalamat muli na kami gawin po ninyong instrumento upang kakitaan din po kami daluyan ng iyong kagandahang loob, kabutihan at pagmamahal. At ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.
na siyang maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Nala na naman ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, mga kapanalig, mga kapatid, atin pong napakinggan ang napakagandang aral na ibinigay sa atin ngayong hapon ng ating Panginoon sa Kristo. At nawa, ito po ay manatili lagi sa puso natin ang kagandahang loob at pagpapatawad sa kapwa. And ngayong hapon po, mag-update po tayo ng COVID situation. Alam niyo po, ito ay Sabado po ako nilagnat, sinipo ng kaunti, pang-4 na araw na. Pero maganda-ganda na po ang pakiramdam ko compared nung makalawa. Medyo may kaunting pananakit na lang na mga kalamnan, pero hindi ko naman po inainde ito. May maliit na bagay. Ang mahalaga ay tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng kalakasan na malagpasan itong ganitong mga karamdaman. And kaunting short throat na lang, ako po ay nagamumog na lang ng tubig na may asin, tsaka Bactidol. Nainom din po ako ng vitamin C with zinc 2 times a day, at tsaka yung pangsipon. Nag-antibiotic rin po ako ng Citromax, azithromycin, ng 3 araw. So, protection din po yun para sa secondary bacterial infection ng respiratory system. So, sa lahat po ng mga kababayan natin na merong nararamdamang lagnat, ubo, sipon, sakit ng ulo, yung nagtatae o LBM, sore throat, ay kayo po ay hanggat maaari makatawag po doon sa ating telemedicine hotline, RHU1 at RHU2. Kasi po, maganda na po yung kayo po yung nababantayan, agapan, at nakakainom ng tamang gamot. So, ngayong araw po, pag po kuminsan, ang pagkakaiba ko po doon sa mga nagkaroon ng ibang COVID infection, yung iba po nawawala ng panlasa. Pero ako po baliktad ang aking naramdaman. Mas tumindi yung panlasa ko. Yung Chiscals na maliliit po ay na nabibili, kaya nung alat po ng aking panlasa, baliktad. Mas tumindi yung aking panlasa. Kaya yung dating hindi ako naalatan po ang pakiramdam ko ngayon. So, hindi naman po ako nawawala ng gana sa pagkain. Thank God. Ngayong araw po ay January 25, may 3 po kitang nakarecover. Isa po sa Banahaw, nagkaroon din ng lagnat, sore throat, Manlibunan, 62 female, sore throat pain at saka ubo, lagnat, at yung taga-Pulong Parang na 22 years old na buntis na nasa Santa Cruz Hospital. So sila po'y considered na recovered na for today. And wala pong naitala na bagong PCR confirmed case na lumabas. Kaya po ang natitira na natin ngayon na active cases na PCR confirmed ay 7 na lamang. So yung 7 pong yan ay 2 sa Lapu-Lapu, 1 sa Landi, 3 sa Pag-asa, at 1 po sa Buyabod. So dito po sa 7 ito, 1 lamang ang senior citizen na yung taga Lapu-Lapu, 1, 79 years old. Yung the rest po, mga bata pa. Isang 53, 46, 42, 41, 49 at saka 23. Subalit ngayong araw po, may mga nagpa-antigen test. Siyam ang nag-positive. Siyam. At ito po ay 1 sa Banahaw, 2 sa Buyabod. Excuse me po. Minsan po nakakatiyan lalamunan. Kaya may dry coughs. Po? 1 sa Napo, 1 sa Angas, 1 sa Landi, Ipil, Kaganhaw, at may 1 po sa Kasilig. So, siyam po itong nag-positive sa antigen na i-schedule ulit para sila po yung mga PCR test. At sila po yung naka-quarantine na, karamihan sa bahay lamang, at yung 1 po
ay nasa hospital at yung isa, dalawa pala ang nasa hospital po. Okay. So, ang probable cases po natin sa lahat-lahat ay 21. 21 po yun. And yung suspect cases po natin ay 14. And ang ating inaantay pa na swab na ay 12. Nung po nga ni palang isang araw, nung parang kailan ba yung Sabado, parang merong kitang na-register, kaya lang wala po akong radyo nun. May isa pong senior na namatay na partially vaccinated. Hindi ko na lang po na-discuss nun at na lagpasan natin, wala po akong radio program nung araw na yun. Kaya sa inyo pong lahat, ang akin pong paalala lagi na mag-ingat. Ano po, huwag po tayong laging maglalabas ng bahay kung hindi rin lang naman kaimportantehan at saka kung merong kitang pwedeng mautusang iba. Bali, laging mag-face mask. Kung pwede nga po, double face mask po tayo ngayon. And siguraduhin po natin na yung ating pong mga mahal sa buhay ay bakunado na. Bigyan ko lang po kayo ng dahilan. Bakit? Nung isang araw po, meron po akong isang pasyente na ililipat sa Lucena United Doctors Hospital. Pumayag na po ang direktor sa pakiusap natin na tanggapin. Kaso, hindi po natuloy na mailipat sapagkat ang requirement po nila ay dapat bakunado yung pasyente na apasok po doon. So, minamahal kong mga kababayan, wala na pong dahilan ngayon para kita ay magpatumpik-tumpik pa sapagkat meron pong mga serbisyo na maaring hindi ninyo ma-avail kapag kayo po ay walang bakuna. At hindi po natin sila pwedeng idemanda. Mga private, ano po yun establishments. So, pag meron po, halimbawa, meron ditong butika na napasok ka pa sa loob o may pwede nilang gawin pong protocol yan. Na pag wala kayong vaccination card, pwedeng kayo hindi pagbilhan. And wala na pong dahilan para hindi pa kayo magpabakuna. Lahat po, napakadalang po nung yung talagang may legitimate reason para hindi magpabakuna. Yung mga may immunologic diseases, yung may mga lupus, o kaya yung po, kahit nga po may mga cancer na patient, pwede, buntis, pwede, may high blood, may stroke, pwede po lahat yun. Sapagkat ang inaabangan lang po natin dito yung severe allergic reaction. Okay, so mga kababayan, inuulit ko po ang schedule ng bakuna natin. Sa RHU1, ito po ay nagsimula kahapon sa gym at saka ngayon at saka bukas Miyerkules at saka sa Huwebes. Inuulit ko po sa RHU1, Miyerkules at Huwebes po sa gym. First dose, second dose at booster. At sa Biyernes naman po, sa gym din ng RHU1 pero second dose lang po ng Pfizer. So wala pong first dose sa Biyernes. So yung pailan-ilan pa po na hindi pa nababakunahan at yung hindi pa nabibigyan ng booster, magpabakuna na po tayo sapagkat mapalad po kita at marami po kitang nakukuhang bakuna na alokasyon sa tulong po ni Speaker Lord Alan Velasco at ni Governor Presby. Okay, so yan po sa RHU1. Pagdating po sa RHU2, bukas po ay matindi po itong virus na ito, dry cough. Pero pag kumati talagang para pong okay, bukas po Wednesday, ang schedule po ng RHU2 ay umaga sa Matalaba.
8 to 12. And then sa hapon, tawiran, 1 to 3 p.m. So, ang mga tuturukan pong ibibigay ay first dose, second dose, saka booster. Sa Webes po, 8 to 12 umaga, kilo-kilo. And then sa hapon po, 1 to 3, kaganhaw. And then sa Friday po, 8 to 12 ng umaga ay bisa na po o Malabon. And then sa hapon po, 1 to 3, Tamayo. Kayo po'y ina-encourage ko o kayo po'y iminumungkahi ko po na mas maigi magdala po kayo ng magdala po kayo ng sariling ballpen, yung inyong vaccination card or ID, at saka kung kayo po may ubo, sipon, lagnat, nagtataim, nasakit ang ulo, sore throat, ay wag na munang pumaroon. Kayo po ay mag-report muna sa BHW and then mag-quarantine. Self-quarantine agad. Ha? Okay. At saka po yung mga naturukan ng Sinopharm, huwag po muna kayong pumunta sapagkat wala pa pong pang-booster dose dito. Okay po. And then meron pong kadagdagan na itinek sa akin ngayon. Additional rest vacuna schedule po starting tomorrow till Friday. So yung kwento ko po sa inyo kanina sa gym, sa RHU1, ay tuloy-tuloy po yun. Merkules, Webes. Pero Biyernes, second dose lang yun. So bukas po, may dinagdag po sila January 26. Ito'y sa 26 ay sa Webes, andali. 26, ano yun pala 25? Okay, bukas po ito ay sa Barangay Lamesa bukas. Meron pong first dose, second dose na Pfizer at booster. And then sa Webes po, ay kasabay din po nung sa gym, nagdalawang grupo po ang RHU1, Barangay Lapu-Lapu. First dose at saka booster. So mga kabarangay ko, ito sa Lapu-Lapu, sa Webes po yan. Okay? And then sa Friday po, ay Barangay Balogo. First dose at saka booster din po. So sa inyo dyan, sa Barangay Balogo, sa Biyernes po yan. Okay? So yan po na may umaga. Umaga po yan. At yan po sa Richu. At ngayon po mga kababayan, gusto ko lang i-share po sa inyo yung ating pong update sa buong Marinduque. Tumaas na naman po ang kaso natin sa buong Marinduque. Ito po ay as of January 24, kahapon pa po ito, delayed po yung Provincial Health Office update. Ito po ay kahapon, umabot na sa 182 ang total active cases. Kauna-unahan pa rin po ang pinakamarami sa Buwak, 102. Kasunod po ay Gasan, 24. Buena Vista, dumami na naman, 23. Torrijos, 13. At Mugpug at Santa Cruz, 10. So kita pa rin po ang may pinakamaliit. And then sa buong Pilipinas po, ito'y updated for today. Bumaba na rin po ang kaso na nadedetect. 17,677 na lang. So mga nagdang araw, 30,000 or more ang nadedetect. So harinawa po ay magtuloy-tuloy na ang mga variant na lumalabas ng COVID ay mahina na. Pero masakit din po sa lalamunan. At ingat pa rin po tayo. And then, gusto ko po munang dumako sa pagbati ng lahat ng mga may birthday po ngayon. Ayan. Yung ating pong mga may birthday ngayon. Happy birthday po sa ating pong unahin ko munang batiin yung inaanak ko sa Lipa na si Jasmine Pearl Valdivieso ng happy birthday. So Jasmine, Adiwell, stay
sweet and good to your parents and to others. And yun lahat ng mga pangarap mo sa buhay, you keep on pursuing them. Walang imposible. Lalo na pag nasa sa Diyos ang ating buhay. Okay? So, happy birthday and enjoy. Ganon din kay Hana Maika Galanza ng Barangay Lipa. At ganon din po kay kay Nanay Mercy Ralin ng Banahaw sa kanyang 74th birthday today. And gusto ko rin pong batiin yung ating mga barangay officials na may birthday po ngayong January 25. So, ngayon po, binabati natin si Kapitan Ruben Ricafrente ng Morales at si SK Chairman ng Lusok na si Dexter Lego. Ganon din sa BHW ng Punong na si Ate Marites Reforma. And bukas naman po, advance happy birthday rin po sa ating BNS ng Hupi na si Ate Gretchen Constantino, sa ating CDW ng San Antonio na si Rowena Pardilla, at sa ating employee ng Waterworks na si Darius Sagid from Masalupot. And so bukas po kasi ay Al ang magraradyo. Kaya in-advance ko na po yung may birthday bukas. And then sa 27, sa Webes, advance happy birthday na rin po sa ating pong SK Chairman ng Buyabod, kay Ryan Mark Rogelio. Happy birthday, Chairman. Ganon din kay Secretary ng Tawiran na si Ate Lolit Tagle, sa ating pong BHW na si Gemma Pedernal ng Punong, kay Elizabeth Pastor Pide ng Buyabod, at sa ating pong lupo ng Bagibiri na si Nanay Juana Garcia. So advance happy birthday po sa inyong lahat. At sa ating pong mga special friends na may birthday bukas, happy birthday kay John Lloyd Propugo ng Ipil. Siya po'y 10 years old na bukas. At ganun din kay Crisostomo Regio, 51 years old ng Tamayo. Patiin ko na rin yung sa Makalwa, 27. Happy birthday rin po kay Jimmy Rodelas ng Barangay Lusok, kay Arlene Paredes ng Barangay Alobo, at kay Conchita Villanueva ng Barangay Alobo rin. At sa atin pong mga senior citizens na may birthday po bukas. So yung mga may birthday po ngayon ay in-advance ko na po yan. Tama ba? 25 nung Lunes. Opo, binati ko na po itong mga ito nung Linggo. In-advance ko na po. Ayan. At anyway, baltiin ko na po ulit. So happy birthday kay Nanay Belen Cruzado ng Morales, Nanay Belen Reblesa ng Lusok, kay Tatay Daniel Recaro ng Lamesa. Happy birthday rin po kay Tatay Eduardo Porcento, Tatay Efren de la Cruz, Tatay Gabriel Pereda ng Hagimit, kay Tatay Celicerio Rogel ng Pulong Parang, Nanay Isabelita Regalado ng Matalaba, Tatay Jaime Reniedo ng Alobo, Nanay Josephine Quindosa ng Tagum, Nanay Leonides Villaruel ng Kamandugan, Nanay Librada Rogelio ng San Antonio, Tatay Marcelo Sinsoa ng Tawiran, Nanay Mercedes Delin ng Banahaw, Nanay Mercy Puyon, binati ko kanina, Tatay Policarpio Rey ng Tagum, Tatay Rodolfo Villaruel ng Dating Bayan, Tatay Rogelio Rodelas ng Lusok, Tatay Romeo Romosanta ng Tagum, Tatay Rosano Ricafranca ng Landi, Nanay Teresita Paez ng Kilokilo, at Nanay Valentina Murillo ng Napo sa kanyang 87th birthday. At sa mga seniors po na may birthday bukas, advance happy birthday po kay Nanay Conchita Peralta ng Manlibunan, kay Nanay Corazon Perlada ng Buyabod, Tatay Crisostomo Rios ng Buyabod, Tatay Democrito Revillosa ng Tambangan, Tatay Efren Constantino ng Manlibunan, Tatay Feliciano Pareño ng Devilla, Nanay Jesusita Kirubin ng Pag-asa. Hi kay Ma'am Kirubin, happy birthday po. God bless. Kay Tatay Ladislao Paras ng Landi,
Nanay Leonila Rico Hermoso ng Alobo, Nanay Lilibet De Luna ng Bagong Silang, Nanay Lydia Peregrin ng Ipil, Nanay Maria Delia Rodriguez ng Kasili, Nanay Mercedita Estrada ng Lapu-Lapu, Nanay Nelia Sulweta ng Landi, Tatay Pablo Alagaba ng Puno, Nanay Paula Magyaya ng Lapu. Advance happy birthday din po kay Nanay Paula Recalde ng Napu. Ayan, si Nanay Paula Recalde ay 102 years old na po bukas. Ayan. Talagang congratulations po. Naway umabot po kayo ng mga 150 pa. And ganun din po kay Tatay Policarpio Monteroso ng Tawiran, Tatay Policarpio Ribamonte ng Bagidbirin, Tatay Porferio Roldan ng Angat, Nanay Priscela Rio Florido ng Landi, 82 years old, at kay Tatay Rogelio Peña Redonda ng Maniwaya. So sa inyo pong lahat, nawa po'y biyayaan pa kayo ng Panginoon Diyos ng mahabang buhay, magandang kalusugan at kagalakan sa puso. And of course, gusto ko rin pong batiin mga kababayan yung ating mga kasama lagi dito sa istasyon ng radyo natin Santa Cruz. So, ngayon po ay bahayaan niyo pong batiin natin yung mga kasama natin ngayong araw. So, magandang hapon po kay Kuya Ronnie Pondibida at ganoon din po kay Bro Ato Palsiso. Kasama natin yan, ka-brother ko sa pag-armis po yan. At ganoon din kay paring Enzo Barbonio. Maraming salamat sa pagsama ninyo. And of course, si Mark Ariel Orbiliano, yung kaibigan nating pasyente sa Banugbog, ininom ko po yung binigay ninyong gamot according sa advice niyo po, Mayor, at medyo nakakatagilid na po ako sa paghiga ko. Ayun, salamat sa Diyos at nag-improve. Ilang araw pa, Mark, at panalangin natin na magtuloy-tuloy habang inaantay natin. Yung ginawa kong medical abstract mo at saka yung kay Luz, kayong dalawa ay isinabmit ko na kay Dr. Gerard Salazar ng LUDH para maka-avail kita nung libreng MRI na harinawa ay makasulong sa inyo. Kaya mabutit nakakatagilid ka na. Ang ina-wish ko ay ikaw ay makaupo na rin bukas-bukas. Unti-unti lang yan. Unti-unti. Pwede mo Mark, palagyan ng warm compress 3 times a day yung iyong lower back at saka yung iyong pig-e. Pwede yon. So sabi ni Mark Ariel Ordiliano, shout out din po kay Sir Organic Man Arman Palma at kay Ma'am Leia. Ganon din kay Sir Dennis Ico Hermoso, kay Doc Emil Alvarez, at saka kay saka kay Tita Meli Aguirre. Ayan. Sila po yung mga kasama ko nung nag-check up po kami doon. And kasama rin po natin ngayon si Ate Nila Ampilocchio and si Tita Nelly Garcia. Good afternoon po, Doc Mayor. Keep safe always. Salamat po. Ganon din po sa inyo. And si Ate Fe Monroyo. Kasama rin po natin. God bless po. Thank you for listening and watching. Corazon Perpignan. Good evening po, Doc Mayor. Magpagaling po kayo. God bless po. Salamat po. May awa po ang Diyos. Ito po pagaling na bukas. Ganon din si Valerie Ann Parages. Ayan, medyo pitin yung iba ng apelido nitong si Bale. Ayan. Si Renato Palsiso, pugay po Mayor, pugay din sa iyo, at magandang hapon din. Si Leonila Ampilocchio, get well Mayor, salamat din po. At si Natalia Rejano Villanueva, magandang hapon din po.
sa iyo. Parang yanong sarap kamutin po ng lalamunan. Ano po? So mag-ingat po ang lahat. Ngayon po taglamig pa rin. Para ngayon pa lamang mag-Pasko. Huwag magpalamig ng bumbunan, nakakahina ng resistensya. Magsombrero. And huwag magpaambon pag naambon. Pag malamig, mag-jacket na agad. Huwag na pong intaying kayo'y kaligkigin pa dahil nakakahina po ng resistensya yun. Kailangan ang katawan, laging komportable lang ang pakiramdam ninyo. Ibig sabihin, pag medyo malamig na, mag-jacket na. Huwag na pong intayin na kayo'y mga ligkig pa. At pag kayo nangaligkig, baka kayo naman ay sumpungin ng pneumonia. Alalahanin ninyo ang mga pneumonia na bakterya. Yan po'y nasa lalamunan natin at sa baga. Yan ay naatake lang pag kita'y bumaba na ang resistensya. Kaya wag na ninyong itest yung lakas ng resistensya po ninyo. Wag. Meron pong mga nagkaka-pneumonia, di ba, yung mga bata? Lalo na yung mga merong comorbidities. So, ingat-ingat po ang lahat. At tayo po yung sobra na ang oras, kaya magpapaalam po uli ako ng panandalian. Magkita-kita po tayo uli bukas. At sa inyo pong lahat na nakikinig at sumusuporta sa Gusto Ko, Healthy Ka radio program, God bless po. God bless everyone. I love you, every all. Thank you. Bye-bye. Ito Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama